Umasa kayo na sa mga darating na araw, kahit na magbukas na 'tong Philippine Cup ay maraming mga trades na pwedeng mangyari. At isa raw dun sa mga tinitignan ngayon na posibleng mangyari ay itong si Brandon Roser. Yung center ng TNT ay baka mapunta dito sa Converge Fiber Xers at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Gio Ambohot. Ngayon baka magtatanong kayo bakit ite-trade ng TNT itong si Roser dito sa Converge. Ngayong mag-e-aim sila para sa isang Grand Slam. Hindi kaya mas maganda na gamitin na lang ng TNT itong si Roser para nga maka-Grand Slam sila. Ang dahilan dyan ay itong si Brandon Roser nagre-recover pa sa isang ACL injury at hindi garantisado na ito'y makapaglalaro dito sa Philippine Cup. Alam ng TNT na pagdating dito sa Philippine Cup, ang malaking problema dyan ay San Miguel dahil nga nandiyan si Fajardo. Kaya gusto nila ng isang big man na magagamit na tutulong dito kay Poy Eram at kay Kelly Williams. Itong si Brandon Roser, kung hindi yan makapaglalaro dito sa Philippine Cup, yan ang dahilan kung ba't siya posibleng i-trade ng TNT dito sa Converge dahil si Ambohot ay 6'7 yan na pwede nilang magamit na pangguardia kay Fajardo. Kung ikaw naman ang Converge, handa ka na intayin na gumaling na lang ito si Brandon Roser dahil ang daming big men ngayon nitong si Coach Franco Atienza. Nandyan si Baltasar, si Justin Arana, si Ronan Santos. Alam natin na itong si Kit Saldivar nga nandyan pa, si Patrick Magdenberg. Mga big men yan na hindi nabibigyan ng playing time. Malay natin si Ben Phillips baka bumalik din dito sa Pilipinas at maglaro sa Converge. Kaya willing ang Converge na mag-intay dito para kay Brandon Ganuelas Roser. At kung matuloy naman ang nasabing trade na yan, sigurado na magiging quick ang approval ng trade committee dahil ito ay balanse. Kaya hindi tayo nakakakita ng problema dito at sa totoo lang, ito ay win-win para sa dalawang nabanggit na koponan. Samantala naman, ang isa pa nating balita ay ito raw Magnolia Chicken Templados ay kinakausap na itong Northport Batangas para sa isang possible trade. Iyon nga lang, medyo magiging komplikado yung sitwasyon dito dahil ayon doon sa mga insiders, ang SMC daw ay may problema ngayon pagdating dito sa pagkuha ng mga players sa kanilang farm teams dahil alam natin dalawa farm teams ng SMC, ang Terra Firma at Northport. Ang issue ngayon kasi itong Terra Firma ay bebenta na dito sa Star Horse Shipping Lines. Ang sinabi daw ng Star Horse dito sa Terra Firma, huwag silang mag-trade hanggang hindi natatapos yung purchase o yung pagbenta. So isang farm team na lang ang pwedeng kunan nitong SMC, ang Northport. Ang iniisip ngayon ng SMC kasi, ang San Miguel, diyan kukuha ng players dahil kinakailangan nilang mag-revamp. Kita mo naman yung lineup ng SMB, maraming problema dyan. Itong Hinebra, 2 beses nang natalo sa finals dito sa TNT, so kinakailangan din nila ng pagbabago. So paano kukuha ang Magnolia ng mga players dyan? Alam natin na yung tatlong SMC teams, itong Hinebra, San Miguel at itong Magnolia, lahat yan gustong makuha itong si Arvin Tolentino at si William Navarro. Pati na si Joshua Monson, si Cade Flores. Ang tanong ngayon dyan, pwede kaya itong mapunta sa Magnolia? Dahil kung kayo'y sumusubaybay dito sa PBA, alam naman ninyo na ang priority talaga ng SMC ay itong San Miguel. Siyempre dahil yan ang flagship team. At itong Hinebra dahil yan ang paboritong team ni Al Francis Chua at yan ang pinakapopular dito sa liga. So iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti. Kaya kahit na gustong gumalaw ng Magnolia at magsagawa ng maraming trades, hindi nila magagawa ito kaagad-agad dahil nag-iintay pa sila ng go signal at permission para makipag-usap dito sa Northport. Kaya nga medyo on standby ngayon ng Magnolia at aabangan muna kung ano yung mga moves na gagawin nitong San Miguel at Hinebra.